Choten, Hulyo 2, 1971. Sa suburb ng Anvers, Belgium, sa parking lot ng GB Hypermarket, may mahabang pila ng customer sa harap ng bagong maliit na pulang gusali. Sa loob, namimigay ang mga empleyado ng mga menu na may kasamang tagubilin. Lumapit ang isang lalaki sa counter, tiningnan ang menu, nag-alinlangan at nagtanong. Pipili ako ng pagkain, magbabayad, tapos kakain doon, tama? Unang beses nagbukas sa Belgium ang Quick, isang United States inspired fast food na inangkop para sa Europa. Ang proyekto, nagsimula pa ito 3 taon na ang nakalipas. Noong 1968, bumalik si Morisco, presidente ng GB mula United States at nakita ang mga chain tulad ng McDonald's at Burger Chef. Pagbalik niya, isinama niya si Jacques Dobchi, ang kanang kamay niya, sa mapanganib na pustahan. Iangkop ito sa kaugalian ng mga Europeo. Noong Hulyo 2, 1971 natupad ang pustahan. Lumago ang Quick na mayani ito sa Belgium. Pagkatapos ay sinakop ang France. Binili nito ang mga karibal, lumikha ng mga tanyag na produkto at sa loob ng ilang panahon, nagtagumpay pa ngang makipagsabayan sa McDo. Sumikat ang tatak at naging kilala sa mga tren, sentro ng lungsod at hintuan sa highway. Kilala ng lahat ang Giant. Pero ilang taon lang ang lumipas, bumagsak ang tatak. Maraming restaurant ang nagsara, nasira ang imahe at ang mabilisang pagbili ng Burger King ang tuluyang nagbaon sa orihinal na proyekto. Ano nga ba ang nangyari? Paano bumagsak ng ganun kabilis ang Belgian success story na ito? Kamusta, Team Entrepreneur Mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matapos ang aming pagsusuri sa laban ng Burger King at McDonald's, maraming nostalgic ang nag-request ng video tungkol sa Quick. Sama-sama nating haharapin ang kasaysayan ng kumpanyang ito na lampas pa sa burger. Tara na! Sa Aix-en-Provence, isang araw ng Hulyo 1980. Mainit at mahaba ang pila ng mga usisero sa bagong bukas na restaurant sa Cours Mirabeau. Gitna ng lungsod, may pulang-puting logo at simpleng pangalang Quick sa itaas ng pinto. Ito ang unang pagtatayo ng kumpanya sa Pransya at agad itong naging matagumpay. Noon, hindi pa kilalang malaking fast food chain ang McDonald's. Kakapasok lang ng Amerikanong tatak sa Pransya, Strasbourg at Créteil. Dumating ang Quick na dala ang lokal na imaheng Europeo. Walang gintong arko, Amerikanong mascot o pasikat na marketing. Burger na puno, malambot na tinapay, kakaibang sarsa at pangalan na di kailangang isalin. Simple lang noon ang ideya ng Quick, magbigay ng fast food na walang Amerikanong tema. At naging epektibo ito. Noong dekada 80 at 70, mabilis na lumawak ang Quick. Nagbukas ito sa mga sentro ng lungsod, sa mga istasyon ng tren at sa mga hintuan sa highway. Binili rin nito ang mga kakompetensyang French chain tulad ng Free Time o Kitsch at ilang dating Burger King. Noong umalis ang Burger King sa France noong 1980 at 80, tandaan nyo ito, dahil ilang taon matapos, bumalik laban sa kanila ang estratehiyang iyon. Habang naghihintay, matalino ang galaw na ito. Noon, malinaw na pangalawa ang Quick sa France pagkatapos ng McDonald's. Sikat ang Quick dahil sa Burger Star na Giant 2 steak may natatanging sarsa at lasa na wala sa iba. Ito ang lasa ng Miyerkules hapon, lakad kasama barkada o mabilisang kain bago sine. Ngunit hindi dito nagtatapos ang Quick. Nagpapakilala ng mga bago ang Quick. Nag-aalok sila ng mga salad, mga dessert na gawa sa prutas. Inilunsad nila ang Magic Box para makipagsabayan sa Happy Meal at naglagay ng mga palaruan para sa mga bata. Gumawa pa sila ng mas matapang na hakbang. Nagbenta ng beer sa fast food. Tunay itong alternatibo sa McDo, mas Europeo, pangpamilya at malapit. Sa likod ng lahat, unti-unting sumisibol ang tanong. Paano kung lampasan ng Quick ang fast food king? Paano kung magkaroon na ng sariling kampeon ang Europa laban sa Amerikano? Dahil oo, para sa mga hindi nakakaalam nung panahong iyon, ang Quick ay hindi lang basta alternatibo sa McDonald's. Ito ang brand na talagang kabisado ang lugar. Nagsasalita ito ng wika, nauunawaan ang mga inaasahan, mas mabilis magtayo, at higit sa lahat, nangunguna ito. Noong 1980 at 80 nangangapa pa ang McDonald's nang dumating ang Amerikanong brand na may sariling panuntunan, disenyo at resipe. Pero hindi pa lubos na tinatanggap ng mga Pranses ang mga ito. Si Quick ay nag-aangkop ng mga restaurant sa gitna ng lungsod, nag-aalok ng produktong swak sa panlasa ng lokal at pinapairal ang pagiging malapit sa kanila. Noong 1985, may higit 130 restaurant si Quick sa Pransya. Mas marami kaysa sa McDonald's na wala pang 100. Sa loob ng ilang taon, si Quick ang nangunguna. Pero ang kalamangan na ito, gaano man ito kahanga-hanga, ay marupok, masyadong marupok. Habang mabilis lumalago si Quick, si McDonald's ay bumubuo ng imperyong nakabatay sa real estate, global na standardisasyon, malakas na marketing at matinding pagpapatupad. Magbabago ang lahat sa susunod na mangyayari.
Tanghali na sa Quick malapit Paris. Maganda ang serbisyo at puno ang kainan. Pero noong araw na yon, may nagbago. Nawala ang bacon sa burger, pinalitan ng pinausukang pabo. May anunsyo sa pinto, 100% halal na karne. Sinubukan ito ng Quick sa 8 restaurant at lumampas sa inaasahan ang resulta. Pinalawak ng kumpanya mula 15, naging 22 ang halal restaurant malaking ginhawa para sa ilang customer. May malaking fast food chain na nag-aalok ng menu ayon sa paniniwala nila. Para sa iba, ito ay pang-uudyok. May ilang opisyal na sumisigaw ng iskandalo, nagsasalita tungkol sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga komunidad at humihiling ng pagbabawal. Pero naninindigan si Quick at sa likod ng lahat natutuwa ang pamunuan. Iniisip niyang nakahanap siya ng kakaibang paraan. Isang paraan para labanan ang napakalakas na pamamayani ng McDo. Dahil sa mga panahong iyon, napakabigat ng sitwasyon. Mayroon ng mahigit 1,400 na mga restaurant ang McDo sa Pransya. Samantalang si Quick ay halos 400 lang. At lalo pang lumalaki ang agwat. Hindi na lang basta burger ang McDo, nagdadagdag na rin siya ng bagong karanasan sa malinis na disenyo, self-service kiosk, makafe at mga bagong menu gaya ng wrap at vegetarian options. At ginagawa niya ito ng mabilis, sobrang bilis. Habang nangyayari ito, si Quick ay nananatiling naipit sa pagitan ng dalawang panahon. Nagsisimula ng maluma ang mga restaurant niya, hindi pantay ang serbisyo at hindi na nakakasabay ang mga bagong produkto. Mas malala pa, may malaking utang siyang nakuha mula sa pagbili ng French Investment Fund noong 2007 pagkatapos. Dumating ang huling dagok. Noong Enero 2011 sa Avignon, namatay ang isang binatilyo sa food poisoning matapos kumain sa Quick. Naging headline sa lahat ng dyaryo ang insidente at ipinakita ng investigasyon na may mga pagkukulang sa kalinisan ng kanilang operasyon. Isang malaking gulat ito para sa publiko, tensyonado sa punong tanggapan. Isang opisyal nag-aalala sa bawas customer. Kailangan nating mabilis at radikal na pagbabago. Iyan ang malamig na katotohanang hinarap nila. Nawala na ang dating slogan na, "Kami, ito ang lasa." Ngayon, usapan na ang kalidad, pag-unlad at pagsubaybay. Pero sa mabilis na pamilihan gaya ng fast food, kapag mabagal ka, talo ka agad. At habang sinusubukan ni Quick na itama ang kanyang mga pagkakamali, may isa pang banta na naghahanda sa anino. Isang banta mula sa Estados Unidos na bumalik sa Pransya para bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Tahimik sa silid ng pagpupulong habang nakaupo ang mga pinuno ng Quick sa paligid ng mesa. Tinitingnan ang mga dokumentong nasa harap nila. Isa sa kanila ay nagsabi ng mahinahon, "Opisyal na, bibilhin na ng Burger King ang Quick, pirmado na lahat." Tila tanggap na ito ng mga kasamahan niya. Alam na nila ito. Bumagsak ang negosyo, dumami ang utang at malabo na ang tatak. Sa tapat ng malakas na McDo, unti-unting nahuhuli ang Quick. Nang dumating si Burger King na may malinaw na alok at bagong puhunan, tinanggap ang kasunduan. Gintong oportunidad ito para sa kanila. Gusto nilang bumawi matapos silang mapaalis sa Pransya noong 1977 dahil sa mahirap na merkado. Alam nyo na ito kung napanood nyo ang video. Kung hindi pa, nasa description ito. Mula 2012, inihahanda na nila ang pagbabalik nila. Sa halip na magtayo ng bagong network, binili nila ang Quick na may 500 restaurant sa buong Pransya. Estratehikong pagbili ito, mabilis at epektibo. Pagkatapos ng anunsyo, agad nilunsad ang planong gawing Burger King halos lahat ng Quick. Ang Giant ay papalitan ng Whopper. Magpapalit ng karatula, aayusin ang kusina, sasanayin ang empleyado at ilulunsad ang kampanya sa patalastas. Sa puntong iyon, malinaw na, mawawala na ang Quick. Nagsimula ang unang mga conversion noong 2016 sa ilang mga lungsod, tatagal ng ilang linggo ang mga gawain. Pagbubukas ulit, paikot ang pila sa parking lot. Patok ang Burger King at marami ang customer. Pero masakit ito para sa dating Quick employees dahil natanggal ang mga karatula, nawala ang logo at nakalimutan ang mga recipe. Kasabay nila, nagtatapos ang isang bahagi ng fast food history sa Pransya, ngunit may hindi inaasahang detalye si Burger King sa mabilis na pagbabalik. Sa mga restaurant ng Quick, may ilan na may natatanging posisyon. Alam nyo na, 100% halal sila at patok sa customers, pero ayaw mag-alok ng halal ng Burger King. Estratehikong desisyon ito at paraan para di mahati ang imahe nila. Kaya pababayaan na lang nila ang mga Quick na ito. At sa mismong sandaling iyon, may isang bagay na hindi inaasahan ang nagsimulang mabuo. Isang kinalabasan na walang sinuman ang naka-anticipate. Habang nawawala ng pag-asa si Quick, may parte pa rin sa kanila na lumalaban at muling nabubuhay ng di inaasahan.
Nagbukas ang isang bagong Quick sa commercial area na may bagong harapan at kapansin-pansing pulang logo. Sa loob, may isang screen na nagpapakita ng burger na limited edition na ginawa kasama si Tony Parker. May isang customer na naglabas ng kanyang telepono at kinukunan ng video ang eksena. Hindi pero seryoso, bumalik na ang Quick, puno ang restaurant. Sunod-sunod ang order at dumarating ang balita. 750,000 burgers ang nabenta sa 5 linggo, bagong record. 2 taon na ang lumipas, wala nang naniniwala kay Quick. Noong 2021 sinubukan ito ng American Investment Fund na HIG Capital. Binili nila ang tatak para muling buhayin ito. Simple lang ang estratehiya nila, kalimutan ang laban kay McDo at Burger King at huwag na hangarin ang mass market. At sa halip, mag-focus sa isang segmentong nakalimutan na. Ang Quick ang unang malaking fast food chain na 100% halal, may sertipikadong karne, binagong resipe at branding. Naintindihan ng koponan na hindi sila mananalo sa panggagaya lang sa iba. Kaya, nagpasya silang maging pinakamagandang bersyon ng kanilang sarili. Nakipag-partner sila sa mga sikat na personalidad sa Pransya, naglunsad ng mga targeted na kampanya, inayos muli ang mga restaurant at pinahusay ang kalidad. Dahan-dahang naibalik ng Quick ang imahe nila. Bumalik ang customers, may mga bagong franchisee at tumataas na ulit ang mga numero. Noong 2024 may 100 at 60 na restaurant ang Quick, may kita na 515 milyong euro at may double-digit na paglago. Matatagpuan ito sa Pransya, Belgium, Luxembourg at Morocco. Inanunsyo ng bagong Chief Executive Officer ang layunin na magkaroon ng 300 restaurant bago 2028. Mas kahanga-hanga ang linaw ng pananaw nila kaysa sa laki. Hindi na sinusubukan ng Quick na pasayahin lahat. Nakatutok ito sa isang tiyak na audience. May matibay na pagkakakilanlan, kakaibang produkto, at natatanging karanasan. At sa isang merkadong puno na, kadalasan ito ang pinakamagandang baraha na pwedeng gamitin. Ang Quick, higit pa ito sa isang fast food. Sa simula, maayos ang lahat. Sila ang unang naging malapit sa customer at pinaka-Europeo. Pero kalaunan, nakalimutang suriin ang sarili. Akala nila ligtas na sila dahil sa pangalan nila, habang ang mga kakompetensya ay patuloy na umaangkop at nag-i-invest. Ang resulta, natalo si Quick sa laban ng dami. Nalampasan siya, na-absorb, halos mabura. Pero ito ang nagpapakakaiba sa kwentong ito. Hindi ito pagkatalo, kundi mas marami akong natutunan. Unang aral. Kung gusto mong magtagal, wala kang ibang pagpipilian. Kailangan mong mag-evolve, mag-reinvent palagi. Hindi sapat ang ginagawa mo ngayon para sa hinaharap. Hindi ka dadalhin ng dati mong nagawa sa mas malayo. Pangalawang aral. Kahit matalo, may paraan pa rin para makabawi o mag-reposition. Tinanggap ni Quick ang realidad at ginawa ang di karaniwang hakbang ng mga kumpanya. Nagdesisyon siya, pumili siya ng isang niche at nanindigan siya doon. At dahil doon siya nakaligtas. Kaya, kung magtatayo ka ng negosyo, proyekto, o karera, tandaan mo yan. Sa mundong mabilis magbago, ang nananalo ay yung mabilis mag-adapt, hindi yung pinakamalakas. Parang Pizza Hut na tinalo ng matagal na kalabang Domino's Pizza dahil sa serye ng maling estratehiya. Gaya ng nakikita sa video na ipinapakita.